ng kapangyarihan na ginagamit laban sa mamamayan. Isang network na lumalaban, inigipin pa ng gobyernong ito. Magandang araw, sambayanang Pilipino. Magandang araw, Pilipinas nating mahal. Ito po si Ka Eric, kasama ninyo sa Pilipinas nating mahal para po sa pagpapadaloy ng mga talakayang pangdemokrasya, pagtatanggol ng totoong kapayapaan para sa bansang Pilipinas at lalo na po ang pagsusulong ng ating advokasya at panawagan para sa pagtatayo ng mabuting pamamahala, yung real sense of good governance. Samahan niyo po kami sa isang linggong paglilingkod dito sa Pilipinas nating mahal. Kamakailan po lamang, mga kababayan, ay sumambulat po ang iskandalosong revelation ng isang intelligence officer ng Marine Corps ng Amerika na nadistino dati sa Pilipinas at ngayon po ay nagkakaroon ng pagsisiwalat patungkol po sa maruming laro ng kanilang gobyerno, lalo na ng Estados Unidos, sa kanilang patakaran sa pangguguyo at panggagatong sa gyera na ginagamit ang Pilipinas. Tatalakayin natin yan maya-maya lang sa bahagi po ng ating pagpapadaloy ng programa sa Pilipinas nating mahal. Kasabay din po ay makakasama natin in a very short while ang dalawang resource person sa Pilipinas nating mahal. Makakasama natin maya-maya si Dato Jake Bawan Llanes. Isa po siyang dating nasahanay po ng kadre ng CPP, NPA, NDF. Naabutan din po niya ang mga huling bahagi ng taon ng martial law ng Marcos Sr. bago po siya na-recruit papunta sa CPP, NPA, NDF. Kagaya ko po, naging kadre din ito sa Mindanao. At isa po ay namumuno ngayon ng Mindanao Indigenous Peoples Council of Elders ng mga katutubong pamayanan sa buong Mindanao. Makakasama din natin via Zoom ang ating tagapagtanggol ng karapatang pantao at mabuting pagpapatupad ng batas at pagsusulong ng kapayapaan kontra gyera. Ang walang iba kundi maya-maya makakasama natin from the US si Attorney Reverend Arnedo Valera ng Hakbang Maisog at Pinoys for Real Change USA. At dahil po nandito na sila sa ating communication line ng Pilipinas nating mahal at naka-line up na rin po ang ating mga talakayang ulat, ay ipapakilala na natin ang ating mga makakasama. Via Zoom ay kasama natin si Dato Jake Bawan Llanes, Executive Director po ito ng Mindanao Indigenous Peoples Council of Elders and Leaders, MIPSIL. At siya po ay naging bahagi po ng kilusan sa paglaban sa martial law at diktadura noong panahon ng Marcos Sr. At nang siya po ay magbalik loob na rin sa pamahalaan, naging bahagi po ito ng aming pagtatayo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. At ganoon din po si Attorney Arnedo Valera. We're trying to establish and connect communication line sa kanila para sabay po nating makakapanayam at makakasama sa mga talakayan dito sa Pilipinas nating mahal. Bago po ang lahat, ay tunghayan muna natin ang panimula dito sa ating mga ulat talakayan, ang video presentation o ang isang ulat balita tungkol po sa mga huling kaganapan na naganap doon sa Davao City, lalo na po yung pahayag ng mga pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ. Bakit may SAF? If you really are sure that the person you are looking for is in the place where you went, bakit kailangan ng SAF? The first 2 times that they served the warrant of arrest, it was peaceful. And yet this 3rd time, bakit SAF ang kailangan? Sino bang makakalimot sa senaryong ito sa labas ng KOGC Religious Compound sa Davao City nitong adjust ng Hunyo? Overkill ngang maituturing ang ganito karaming puwersa ng naka-full battle gear ng mga otoridad. Bakit naman kasi SAF o Special Action Force ng Philippine National Police na sinamahan pa ng puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang kailangang magsilbi ng warrant of arrest para kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa 5 iba pa? Nakapagtataka lang dahil kung tutuusin, walang dahilan para ganitong klaseng puwersa ang ipadala sa isang religious compound. At ang humarap pa sa mga armadong otoridad, mga misyonaryo ng simbahan na wala naman ding kalaban-laban.
At kahit pa nga nagkatensyon dahil sa pagpupumilit ng mga kapulisan na pasukin ang KOGC Religious Compound, kahit pa nga nanakit sila ng mga misyonaryo, nagawa pa rin silang alukin ng mga manggagawa ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng pagkain at maiinom. Ang idinulot nilang karahasan at kalupitan sa mga misyonaryo ng simbahan, sinuklian pa rin ng purong kabutihan. Kaya naman tanong ni Attorney Dinah Tolentino Fuentes sa kapulisan, nasaan banda ang sinasabi nilang lawless elements ang KOJC? I looked up what the Special Action Force is supposed to do. Number one is, as Attorney Torion said, to conduct counter-terrorist operation in urban and rural areas, to conduct commando-type unconventional warfare against lawless elements. Lawless elements ba itong mga nasa Glory Mountain? They are missionaries. There are families living there with children. These are not lawless elements. Sa kuha nga ng CCTV footage sa KOGC compound sa Glory Mountain, kitang-kita ang sapilitang pagpasok ng mga armadong kapulisan sa lugar. At hindi lang sila bastang pumasok dahil winasak nila ang gate sa kabila ng kahilingan ng KOJC missionaries na baka pwedeng hintayin muna ang abogado ng KOJC bago sila papasukin. Pero walang paghihintay na nangyari dahil pinilit pumasok ng mga daang puwersa ng SAF at CIDG sa Glory Mountain Compound. Sabi ni Attorney Israelito Torion, labag sa doctrine of proportionality ang napakaraming bilang ng mga armadong otoridad na magsisilbi ng warrant of arrest sa mga religious persons na wala namang record ng pagkakasangkot sa terorismo. Violative din under Rule 113 Section 2. Kasi po nakasaad dyan sa Rules of Court that no violence or unnecessary force shall be used in making an arrest. So, yan po yung principle of proportionality, doctrine of proportionality ay wala po. Bilangin mo, ilan yan, no? Isang tao lang gusto nilang dakpin or maybe there are 5 others, so 6, no? Ang dami nila puro pa armado and special armed force, special action force ito. This is designed to combat terrorists. Di naman mga terorista po yung mga members ng KOJC, mga religious persons po sila. Wala silang prior record na nag-engage sila in terrorism. Isang linggo matapos ang malagim na insidente sa KOJC religious compounds, ay nananatili pa ring traumatized ang mga misyonaryo ng KOJC mula sa dami ng puwersa ng otoridad na lumusob sa religious compounds hanggang sa ginawa nilang pangaharas sa mga walang kalaban-labang manggagawa ng simbahan. Nakatatak na ang di malilimutang kalupitan ng kapulisang nangakong poprotekta daw sa ating kapakanan. Ayun. Mga kababayan, malinaw po na by all indicators of the rules of procedures, by all indicators in assessment of the rules of engagement, excessive, abusive, overkill deployment of combat forces ang ginawa ng PNP. Hindi po ito serving of warrant of arrest. Illegal po ang pagpasok nila. The warrant of arrest cannot replace or substitute an issuance of the court for search warrant. Hindi po kailangan maging abogado tayo to understand the procedures and protection guaranteed by the law. So malinaw po na ito'y hindi lamang simpleng utos ng Regional Director ng Philippine National Police sa Davao Region na kanilang nirelieve si General Martinez. Ito po ay kautusan na ang pwedeng mag-clear at magbigay ng go signal in the scope and the intensity of the operations with the use of 2 battalion of combat troops and anti-terrorism unit na Philippine Special Action Force ng PNP o ang tinatawag ngayon na Special Akyat Force ng PNP, itong SAF, at ang paggamit ng CIDG, National Operations Deployment, ay pwede lamang aprubahan ng Chief of the Philippine National Police. And by all indicators, yan po ay pwedeng gawin with consultation sa plano na ay aprubahan ng kanyang Direct Supervisory Agency, which is the Department of Interior and Local Government, DILG, Secretary Abalos. And it is not improbable to assume and also to accept na nangyari ito. Kinonsulta din po ito ni Secretary Abalos, most likely kay Pangulong Marcos Jr. The intensity, the degree, the scope, and the impact of that kind of assault on worship and holy areas
of the religious compounds and areas and places of worship ng Kingdom of Jesus Christ, hindi nila nakita yan. Kasi ang kanilang nakita is to send the message of terrorism sponsored by state authorities. Napakalaki pong pagkakamali itong ginawa ng PNP. At dahil dyan, sasamahan po tayo ni Attorney Reverend Arnedo Valera. Siya po ay Pangulo ng Hakbang Maisog at the same time, siya po ang bumuo ng grupong Pinoy for Real Change in America at international human rights practitioner po ito. Si Attorney Valera at alam po niya ang mga kaganapan dito sa bansa at may na-release po siya ngayon na open letter to the President Marcos Jr. Kung nandyan na po siya sa line, i-introduce na po natin at makakasama natin si Attorney Reverend Arnedo Valera while we are waiting to have a line kay Dato Jake Bawan. Andyan na rin yata si Dato Jake Bawan. Unahin natin si Reverend Attorney Arnedo Valera. Sir, welcome back sa Pilipinas Nating Mahal. Pagbati po muna ninyo. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan, o magandang hapon, lalong-lalo na sa mga nanonood at nakikinig sa iyong napakahalagang programa, Ka Eric. No? Alam mo, tayo ngayon ay dumaranas at ramdam natin kung ano ngayon ang mga panlulupig at mga kalupitan na nangyayari ngayon sa KOJC compound. No? So, ang isang malaking parikala ito dahil for few days lang nagse-celebrate tayo ng Philippine Independence Day. At ito ngayon ang ating nakikita. Hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, no? Yes. So dapat ay ipakita natin nito ang tunay na kahalagahan ng ating pambansang kasarinlan at kalayaan, no? Kaya ang kanina nga, Ka Eric, ay gumawa ang Hakbang na Maisog USA ng isang apila, open letter to the President, at sa iyong pahintulot mamaya ay babasahin natin yan, no? Pero ang mas mahalaga ngayon ay pagtuunan natin ng pansin itong paglabag, no? Sa patuloy na illegal na paglabag sa karapatang pantao diyan sa KAJC compound na alam naman natin ay isang religious compound na kung saan ay sumasamba ang mga miyembro ng KOJC, no? So malinaw ito na paglabag sa karapatan sa pribadong bahay at seguridad, Ka Eric, no? Sang-ayon sa Article 3 ng Section 2 ng 1987 Constitution. Dahil sa saligang batas natin ay binibigyan tayo ng garantiya sa karapatan ng mga tao na maging ligtas sa kanilang sarili, sa kanilang tahanan, o mga dokumento o mga ari-arian laban sa mga hindi makatwirang paghahanap at pagsamsam, no? So itong ginagawang paghahanap sa KOJC compound ng walang wastong search warrant or ginagamit ang isang arrest warrant or warrant of arrest para kay Pastor Kibuloy na hindi nila ma-serve effectively, malaking issue ito dahil lumalabag sa karapatan sa lalo na sa proteksyon na ginagarantisan ng ating saligang batas. Alam naman natin, maalala mo yan, Ka Eric, nung kaso ng 1986 in People versus Burgos, Yes. kung saan ay sinabi mismo ng ating Korte Suprema ay nagpasya ng operasyon ng paghahanap at pagsasamsam ng walang wastong warrant ay hindi makatarungan na paghahanap o hindi makatwirang paghahanap. So yan yung mahalagang prinsipyo. Pangalawa, makita natin dito yung for the last several days yung paglabag sa kalayaan ng relihiyon. Sang-ayon sa Artikulo 3, Section 5 ng ating 1987 Philippine Constitution. Ano ito? Ito yung pagsakop ng KOJC compound, isang religion compound na lugar, relihiyosong lugar, na nakikita natin ay nakikialam sa malayang pagsasagawa at kasiyahan ng profesyon na pagsamba sa relihiyon. Ito yung pinapakita natin ngayon, at nakikita ko nga yung mga video nyo ngayon, ay nakita natin ano yung nangyari dito. Bakit kailangan mo ng isang batalyon na PNP, CIDG, o kahit na Scout Rangers, Ka Eric, no? Ang labis na puwersang ginamit ng pulisya ay ito dapat ituring itong isang anyo
ng pag-uusig sa relihiyon. Napakalinaw yan. Kung titignan natin yun, alam mo, binabasa ko for the last few days yung ating mga Supreme Court decision sa Pilipinas, lalong-lalo na yung kaso ng Iglesia ni Cristo na ang dinesisyonan niya ng Korte Suprema in 1996, kung saan ay binibigyan diin ng korte ang proteksyon ng kalayaan sa relihiyon mula sa anumang anyo ng pakikialam ng pamahalaan. Okay. So, malinaw ito na paglabag sa, malinaw din ito ka Eric na paglabag sa due process. Kasi yung presensya ka Eric ng isang batalyon na police, CIDG at Scout Rangers sa loob, I think 5 araw mahigit na yata ka Eric, ano? Na gamit ang labis na pwersa ng hindi epektibong nag-aain ng warrant of arrest, ay sumisira yan sa prinsipyo ng due process na nagbibigay ng garantiya at ng katarungan at patas na pagpapatupad ng batas. Kaya nga ito, kung ang warrant of arrest mo ay hindi mo ma-serve effectively, ay bumalik kayo, no? At hindi kayo po pwedeng mag-okupa ng isang private property katulad ng KOGC kasi yan ay trespass. Okay. No? Napakalinaw yan. And then kung i-convert yun ng search warrant, ano ba naman yung kumuha kayo ng search warrant? Ulit, no? Pero hindi kayo pwedeng manatili dyan dahil considering na dapat yung warrant of arrest ninyo malinaw kung ano yung tutusigin nyo at saan lugar. Very very specific dapat yan, Okay. no? So kaya nga yung sinasabi na paglabag sa hindi makatwirang paghahanap at pagsasamsam, ito yung unreasonable searches and seizures na nangyayari na, no? Na sa katunayan ay nasasaktan ang mga mamamayan, nasasaktan ang mga nakatira dyan sa KOGC, lalo na yan ay alam natin na lugar ng pagsamba. So, hindi dapat yan pahintulutan, no? Okay. Kaya sa sitwasyong ito, maraming remedyo na pwede natin gawin. Yes. Mamaya natin Papuntahan natin yan, Attorney. Okay. Thank you for that introductory insights na ibinigay mo, Attorney Valera. Pabatiin natin at pabigyan natin ng pagkakataon si Dato Jake Bawan Lanes. Siya po ay Executive Director ng Mindanao Indigenous People Council for Elders and leaders ng mga katutubong pamayanan at mga tribo sa buong Mindanao. Dating kadre din ito ng CPP, NPA, NDF at naabutan niya rin ang mga huling bahaging taon ng martial law sa panahon ng Marcos Sr. Mas nauna ito sa aking naging kadre kaya inabot niya ito nung kabataan niya, Attorney Valera. Kagaya natin. Yes, Dato Jake, pagbati po muna ninyo at maraming salamat sa pagbibigay ng panahon sa pagtatalakay natin ng mahalagang usapin sa nagaganap na under siege and assault ng Philippine National Police at ng kanyang Special Akyat Force na nag-akyat ng pader ng mga worship compound at nagwasak ng mga property ng religious and worship compound ng Kingdom of Jesus Christ at pati mga katutubong pamayanan ay parang natitreten na rin. Dato Jake, your insights, pagbati and yan insights mo. Magandang umaga po kay Eric. Magandang umaga naman, Attorney Valera. Ako po ay nagsasalita ngayon sa programang ito on two perspective. Ang unang perspective bilang isang IP rights advocator dito sa Mindanao na kung saan dalawang area po nung ginawang raid ay nasa community ng mga tribo. Yung sa Tamayong, sa Davao City, yung sa Glory Mountain, para po sa kaalaman ng mga tagapakinig dito, ang Glory Mountain po, yung entrance niya, the same parallel lang po ang entrance din papunta sa community ng Bagubo, Jangan, nandyan sa community dyan sa Tamayong, sa Davao City. Klaro. And another po, yung isang area naman na pinag-usapan dito, yung Kitbog sa Malungon, is sa Sarangani, is actually Blaan community. Part po siya ng isang sa loob ng isang ancestral domain ng Blaan sa taga-Kaulo, ICCs, IPs ng Malungon, Sarangani. So, masasabi ko na concerned tayo dahil na ang mga area na ito
ay nasa community ng mga IPs, and kailangan vigilant tayo sa pag-ensure na yung karapatan ng mga katutubong pamayanan na nasa palibot ng mga areas o compound ng Kingdom of Jesus Christ ay hindi maapektuhan, no, sa ginagawang excessive, no, dahil based sa experience natin, pag may ginagawang mga military operation, usually kasama yung nasa paligid na naapektuhan, nakikita nila, nararamdaman nila at natatakot. Sa isang ordinaryong tribo, hindi naman ordinaryo na makikita nila na may mga sundalo, maraming sundalo at may mga malalakas na armas. Hindi naman ito araw-araw na nakikita nila, lalo na pag fully alert. So sila nakakabahala po ito at meron itong epekto doon sa mga naninirahan ng mga tribo sa palibot po ng mga facilities na ito. Ang pangalawang perspective naman po, bilang residente dito ng Davao, no, at dating former rebels din, nakikipag bilang aktivista noong panahon ng martial law, no, masasabi natin na ang lugar ng Davao City o ng Region 11 are actually declared na po na cleared area. Tama. So ang mga tao dito dapat ay nagsisimula ng ayusin ang kanilang buhay sa isang lugar o environment na mapayapa. Kaya nakakabahala na pag may nakikita na ganitong mga aktibidades na hindi malinaw sa mga tao sa palibot, hindi kasi ito normal, no, na nangyayari, nakakabahala po ito at nakakaapekto sa mga residente ng Davao. Ayun. Jake, gaano kahalaga po ang pati mga bahay at lugar at komunidad ng IP ay pinagdudahan na pinagtaguan ni Pastor Kibuloy at na mga sinasabi nilang mga wanted sa warrant of arrest, at parang hindi na nag-coordinate din sa Tribal Council of Elders kung hindi ginulantang ng madaling araw na pagpasok ng fully armed, combat deployed na mga high-powered rifles ang bit-bit, may mga snipers na nakadeploy sa Prayer Mountain, sa Glory Mountain, and even sa Sarangani na mga recognized at established na mga katutubong pamayanan at tribo ang naninirahan at mayroong mabuting ugnayan sa Kingdom of Jesus Christ, at nagkaroon nga ito ng peace and reconciliation nung nakaraang taon lang sa pamumuno ng pag-facilitate ng MEPSIL ng inyong grupo. Si Attorney Valera can react also. Gaano kahalaga, Jake, ang ganitong pag-observe dapat ng gobyerno ng Pilipinas, lalo na ng Philippine National Police at ng kanyang mga tropa, dito sa tinatawag nating time-honored and cultural tradition ng paggalang sa mga kagawian at tradisyon ng mapayapang pag-iral ng mga tribo, kung saan ay nagulantang din ang mga komunidad na ito sa full combat deployment na naganap at assault sa area na binabanggit mo sa Prayer Mountain, sa Glory Mountain at sa Malungon sa may Sarangani. Gaano mo ito tinitingnan as an advocate and defender of IP rights and ang pag-protect ng kapayapaan ng komunidad ng mga tribo at paggalang sa kanilang tradisyon, kultura at mga karapatan? Unang-una po, titingnan po natin, meron na tayong batas, ito yung RA 8371 o known po as IPRA Law. Ito pong IPRA Law ay isang social contract between the government and the ICC's IPs o mga indigenous people sa ating bansa. Ito po ang nagre-recognize, nagre-respect, nagpo-promote at nagpo-protect ng mga karapatan ng katutubo. Kasama po dito sa karapatan na ito na kapag ang isang lugar ay part ng ancestral domain, meron pong karapatan ang tribo to regulate entry of migrants. Ibig sabihin, karapatan ng tribo na ma-regulate kung sino man ang papasok sa ancestral domain. Including po dyan ang government at ang mga private entities, mga kumpanya. Tama. Siguro, merong mga instances na very abrupt o kailangan ng
mabilisan o ano na mga activities na ginagawa ng mga taga-gobyerno, pero hindi pa rin dapat mawala yung mga Pagrespeto. proteksyon na itinakda ng batas na kailangan bago magkaroon ng ganitong mga operation, dapat na nabigyan ng impormasyon o babala yung mga tribal leaders na nandyan sa mga lugar na kinikilala naman ng ating gobyerno. Ayun. Para din sa proteksyon noong mga community. Paano kung biglang nagkaputukan? Tama. Paano kung biglang nagkaroon ng pagsabog? Pwede ba, kung hindi alam ng mga community, maaaring may mga bata dyan, may mga nanay, may mga naghahanap buhay na nasa paligid ng mangyari ito, maaaring madamay sila, magkakaroon ng tinatawag natin na unnecessary na collateral damage. Klaro. Napakahirap para sa tribo na maging biktima siya sa isang sitwasyon na hindi naman niya alam kung bakit nangyayari. Ayun, klaro. Attorney Valera. Eric, Yes, go ahead po. Your duduktungan reaction. Duduktungan ko lang yung sinasabi ni Dato Jake. Magandang araw sa iyo, Dato Jake. Magandang umaga, Atty. Of course, alam mo, sa loob ng 39 years na pagiging human rights lawyer ko sa Pilipinas at dito sa Amerika, ngayon lang ako nakakita ng nakakagimbal na sitwasyon na kung saan ay until now ay milimilitarize mo ang isang compound, isang religious compound, at lalong-lalo na yung lugar at pagkawala ng respeto sa mga indigenous people. Alam mo, sinadya akong magsuot nitong aking kasuotan ngayong gabi, Dato Jake and Ka Eric, kasi maganda. Ito ay mga hibla ng Tiboli Indigenous Group. Kasi Correct. naalala nyo nung araw ay isa ako sa mga pangunahing human rights lawyer na talagang lumaban for the recognition of ancestral lands. No, ito ngayon, ang sinasabi ni Dato Jake ay napakahalagang tignan. Ano ba naman yung pagsunod sa protocol na dumaan ka sa Council of Elders or Leaders ng Indigenous Peoples? Kami po ay merong warrant of arrest, isa-serve po natin, pwede po natin pag-usapan. Hindi yung mag-recreate ka ng kapaligiran, ng takot o pangamba, na kung saan ay makikita mo naman yung mga mamamayan, lalo lang ng indigenous people, na hindi nila alam kung anong nangyayari sa kanilang kapaligiran. No? Exactly. Kaya nga alam mo dito sa hakbang ng Maisog USA, no, nag-meeting kami, bukod dun sa KOJC compound, Dato Jake and Ka Eric, ay naglikom kami ng konting pangangailangan para dineliver yan sa KOJC compound para sa mga indigenous peoples. No? Kasi alam natin na sila yung tatamaan dito sa puntong ito. Kaya bumabalik ako doon sa usapin, kailangan ba natin ng isang batalyon para mag-serve ng isang warrant of arrest? Kailangan ba natin gumamit ng full combat gear na mga kapulisan, CID at Scout Rangers na para kayong pumapasok sa isang gera? Tama. Mantakin nyo yan. May mga batas ang indigenous peoples groups, katulad na nabanggit ni Dato Jake, no? Dapat naman po ay balikan nyo po, aralin nyo po, sandali lang po yan. Balikan nyo po at aralin nyo po yung mga batas na yan para maramdam nyo na meron kayong dapat igalang at irespeto kahit na sabihin nyo na kayo ay nagsaserve ng isang warrant of arrest. Klaro. Attorney Valera, actually may pumasok na message. Ngayon lang, Jake, hindi lang isang batalyon pala ng Special Akyat Force ang ginamit nila. Kung hindi, 2 batalyon halos kasi 5 areas sabay-sabay nilang nilusob. Walang search warrant at isang questionably na warrant of arrest na deemed served noong May 15 pa. At dapat ibinalik after 10 days sa korte. Ngayon, we have received information na gabi pa lang ng Sabado, ang ibang mga SAF troopers, Jake, no? Attorney Valera, came from the area ng NPA na deployment nila sa mga teroristang grupo ay pinapunta sa Camp Katitipan sa Davao City. And almost 550 of them. So tama nga, isang mahigit siyang batalyon ito, close to 2 battalions ito, at hindi pa kasama ang CIDG and mga local police. All in all, mga 700 plus ang tropa na ginamit sa 5 areas, Attorney Valera. Sa Davao City alone, mga 200 ang dineploy sa central compound
sa worship area sa Davao City. At ito'y lumalabas na pinagtatanggalan sila ng mga cellphone at sinabihang may seminar. At sinarado ang kampo sa Saturday night ng gabi bago lumusob Sunday night bago lumusob ng madaling araw ng Lunes. So the premeditated attempts was really there. Attorney Valera and Brother Jake, Dato Jake. Attorney Valera, how would you react to this? Yeah, alam mo, isipin mo yan, no? Hindi ba nakakagitlayan na nakikita ng sa buong bansa, hindi lang sa buong bansa, sa international community, 2 batalyon, 700. Yes. Bukod pa dyan yung sinasabi mo mga special forces. No, maalala mo yung Mendiola Massacre, yung protesta, gumamit lang yan ng 500 Yes. para sa libu-libong katao nagproprotesta para sa reforma sa lupa. Eto, tinutugis niyo ang isang tao, nag-serve kayo ng warrant of arrest, tapos ilang batalyon yun, hindi po gera ang pinupuntahan nyo. Kayo po ay pumasok sa looban ng isang religious compound at mga lugar na kung saan ay nananahimik na tinutuluyan at tinitirahan yan ng mga indigenous peoples Correct. group. No? Yung mga binunot nyo na panlaban sa mga teroristang CPP-NPA, naku po naman, mag-isip-isip po naman kayo. Hindi po kalaban ang mamamayan dyan sa KOJC compound. Ang girahin nyo yung mga terorista, yung mga CPP-NPA. Kaya nga yung panawagan natin magmula pa nung day 3, day 4 nung nakikita natin na hindi na mapigil itong kalabisan sa pwersa, ay dapat magsimula na kayong mag-withdraw. Pero nakikita natin na merong mas malawak na layunin dito. Hindi lang yung KOJC compound. Kasi ang pinapakita nito ay nagugulo ngayon ang kapayapaan sa buong Davao. Tama. Pinapakita na mayroong instability sa buong Davao na hindi kaya ng mga local officials na gampanan ang kanilang mga tungkulin. So sinisira nila yung pamayanan ng Davao City. Paano ngayon yan yung mga kine-create yung takot sa mga turista, yung mga developments na nangyayari dyan? Hindi po. Bago po kayo pumasok, napakatahimik at maunlad ang Davao. Tama. Sana man po ay sinunod nyo yung tamang protocol, katulad ng nabanggit mo, Ka Eric, no? Kasi ito, meron akong nakikita na isang malalim na motibasyong politikal. Kaya nga, patuloy pa rin ang panawagan ng sambayanang Pilipino at yung mga gustong tumulong sana dyan sa mga kapatid natin, lalo na sa mga indigenous people sa loob ng compound, pagkain or suporta ng anong kailangan, tumuloy po kayo doon. Ipakita niyo po yung people power na pwersa natin. Tayo naman ay lumalaban ng mapayapa, no? At matiwasay ang ating mga pamamalakad. Kasi hindi dapat ito magpatuloy, Ka Eric and Dato Jake, no? Kasi hindi na nakataya ang katahimikan sa Davao, kundi sa buong sambayan ng Pilipino. Tama. Jake, you're from Davao. Lumaban ka sa diktadura ni Marcos kasama sila Attorney Valera kasi ang inabot ko na paglaban panahon na ni Cory Aquino ay palabas na si Marcos. Bumagsak na siya. Gaano mo tinitingnan ito bilang naging bahagi ng kilusang masa sa paglaban at pagtatanggol para sa karapatan at fundamental na kalayaan ng mga mamamayan sa panahon ng pasismo ng Estado na berilantara nung panahon na yon at ngayon ay nanumbalik muli at under siege ang Davao City, and yet all officials from Davao ay mukhang tahimik maliban kay Rodrigo Duterte na former president at kay Sara Duterte. The rest, mga senador at iba pa, pati ang mayor, hindi natin naririnig na nagsasalita na this is a very clear use of overkill, excessive, abusive, scandalous abuse of state instruments similar to state terrorism that we have seen in the years of martial law ng Senior Marcos. Jake, your reaction to this? Akala ko, Ka Eric, tapos na part ng kasaysayan natin ng ating bansa itong nangyayaring ganito. Noon kasi, na-raid ako, ni-raid yung bahay namin, 4 na bahay sa lugar namin. Isang 6-by ang nag-raid during that time na lumalaban ako laban sa diktadurang Marcos. No, mga 1983 ito, Ka Eric. Yes. So, akala ko tapos na yun at hindi na mababalik considering meron na tayong bagong konstitusyon na nag-i-ensure na hindi pwede yung nangyari na
dark days ng kasaysayan, panahon ng diktatura, ay maibalik. Yun yung pinaka-purpose ng ating 1987 Constitution. Tama. No? Kaya nga, akala ko hindi na mangyayari ito at napaka-unfortunate na pati yung mga anak ko ngayon na dapat hindi na nila ito nadaanan. Dahil nga, sabi ko nga, kumilos ako para baguhin yung kasaysayan natin para hindi na ito pagdaanan ng ating mga anak. So unfortunate na hanggang ngayon pala, kahit yung mga anak natin makakaranas pa rin at makakakita ng mga ganitong sitwasyon na dapat ay umuunlad na tayo bilang society, bilang isang bansa na conscious sa ating human rights. Pangalawa kay Eric, meron akong inside information. Yung common friend natin na actually ang akala niya on the night nung mangyari yung raid, hindi lang po PNP. Nag-mobilize din ng mga unit ng armed forces. The night before, akala niya pupunta sila ng Pakibato dahil may mga sighting na po sa area ng Pakibato District ngayon ng recovery effort ng kabila. Ng NPA. So, ang akala niya papunta sila doon. Oo. So, ibig sabihin, mas may malalim na concern dito yung pagpasok ulit ng mga NPA sa area ng Davao City. Considering declared na siya na insurgency free. Magandang punto yung yan. kaibigan natin, noong gabi, nag-mobilize sila. At doon niya nalaman na, alam ko itong lugar na ito, napupuntahan. Kay Pastor. Oo. So, kilala mo naman sino yung kaibigan natin kay Eric. I know. Kilala natin So, yun. ibig sabihin, ganon yung nangyari noong gabing iyon, noong pag-raid. So, there was deception, Jake, no? Akala niya sila ng Pakibato. Jake Yes, and Attorney hindi Valera, alam nung deception mga- was very clear. Yes. Yeah, kaya nga ito, Dato Jake, ka Eric, napakaganda yung insights mo, Dato Jake, at saka yung observation mo, parang ni-recycle yung pasismo. Ayun. That's the term. Parang bumalik ulit That's the yung ating kapaligiran na kung saan ay dapat i-treat natin professionally ang ating batas militar, ang ating mga kapulisan. Pero alam naman natin na there are good members of the Philippine National Police at military forces. At tayo ay nananawagan din sa kanila. Kung nakikita nyo naman na yung utos na binibigay sa inyo ay labag sa ating saligang batas at labag sa alituntunin, lalong-lalo na kung ang pinag-uusapan natin ay respeto sa batayang karapatang pantao, huwag niyo pong sundin yun. Tama. Huwag po kayong sumunod sa isang illegal na order. Katulad po nito, bagamat ang panawagan ko specifically ka Eric and Dato Jake ay sa mga lawyers dyan sa kapaligiran natin na sana po ay umpisahan ninyo po maghain ng petisyon for writ of amparo. Pwede. Ito ay isang remedyo, alam mo yan ka Eric, na kung saan ay iginagawad ng Korte Suprema itong tinatawag nating writ of amparo upang maproteksyonan ang mga karapatan ng mga individual laban sa mga banta sa kanilang buhay, kalayaan at seguridad. At ito ay malinaw na sitwasyon. Nung araw 1985 pinapayagan kami by telegram ng telegrama lang at merong separate petition ay pwede nang umabot sa Korte Suprema. Kasi ito, malinaw na malinaw yung nangyayari nga sa KOJC compound. Tama. So meron pa yung isang panawagan ko na sana yung mga abogado, alam ko naman maraming mahusay ng mga abogado dyan, na yung paghahain ng petition para sa writ of habeas data, kung tawagin. Ito yung pagbibigay din ng protection sa mga karapatan ng individual dahil may mga pribadong bahay dyan mga gusali, na kung saan ay illegal yung ginagawa nilang search warrant, Tama. So, ang mahirap dito, kinukubli nila yung kanilang misyon. Kinukubli nila kung ano ba yung tunay na misyon. Hindi pwede yan na shotgun ka, may blanket authority ka, na warrant arrest ang bitbit mo, pero halos buong Davao yung gusto mong gawing checkpoint. So, ang isa pang mahalaga ritong remedyo, nandito na rin naman tayo ka Eric, ay
Yun nga sinasabi ko, pwede kayong padala ng telegrama or petition para kumuha ng isang injunction, no? Sa Korte Suprema halimbawa, no? Ngayon, nagugulat ako sa katahimikan ng ating Commission on Human Rights, ka Eric, no? Yes. Nananawagan din tayo sa Commission on Human Rights. Tignan niyo po ang nangyayaring talupitan at pag-aabuso sa KOJC compound. Yes. Affecting the civilian Ayun. populations. Klaro. Tandaan po natin yung malinaw na paglabag sa religious freedom sa KOJC compound. Ayun. Yun po ang isang napakahalagang panawagan para sa lahat. Ayun. Kasi malinaw yung patuloy na ginagawa nila ay yung pagsakop illegally ng mga lugar na ating dinescribe kanina na walang batayan at walang pamantayan. At ginagamit lang nila itong warrant of arrest. Claro. No? Kaya nga kung hindi effectively ma-serve yan, ay bumalik sila sa barracks. Bumalik po sila doon. At huwag po natin sayangin yung isa o dalawang batalyon na ating kapulisan na nakafocus dyan sa KOJC compound. Marami pong krimen na dapat bigyan tukuyin ng ating mga kapulisan. Marami pong mga nangyayari ngayon na po pwedeng katulad na nabanggit ni Dato Jake ay maaring magkaroon ng reinforcement at pagpapalakas ang CPP-NPA during this time, no? Klaro. Habang hindi nakikita na ang mahalaga kasi kung nakakonsentra yung resources mo sa KOJC compound, halos lahat dyan ng mga criminals, mga terrorists, ay gagamitin yan bilang opportunity to consolidate at magpalakas. Ayun. Attorney Valera and Brother Jake, Dato Jake, mag-hold muna ng line before tayo lumipat sa isa pang usapin tungkol po sa napipintong pagpapatingkad, escalation and intensification of war posturing ng Marcos Jr. government at ng kanyang mga alipores, lalo na sa solsol ng Amerika sa usapin ng digmaan na hindi dapat magaganap dito sa tapang-tapangan na foreign policy against China. Mayroon tayong isang ulat talakayan bago natin iwan itong episode portion na ito sa nagaganap na martial law, undeclared, and under siege police state takeover of Davao City at hindi lamang ng Kingdom of Jesus Christ. Tunghayan muna natin itong isa pang ulat na may kahalintulad na epekto sa nakaraang ginawa din ng Amerika laban sa Kingdom of Jesus Christ nang hinahabol nila ang mga miyembro nito at pamunuan sa Estados Unidos. Sa halip kasi na makiusap na maayos, mas piniling naging bayolente ng mga kapulisan na naka-full battle gear pa. Ang lumusob ng mga otoridad ay ang pinagsanib na puwersa ng PNP Elite Group ng Special Action Force at Criminal Investigation and Detection Group. Mag-alas 4 ng madaling araw nitong Lunes at 10 ng Hunyo nang mabulabog ang panalangin ng mga misyonaryo ng KOJC nang walay ano-ano'y sumampa sa pader ng mga armadong pulis gamit ang hagdan. Sabi ni Katiil, alas 4 din ng madaling araw noon nang lusubin ng mga otoridad ng Amerika ang mga religious compound ng KOJC sa Estados Unidos, particular na sa Hawaii. Same pattern. Alas 4, sir. I was there in Hawaii. I was a minister sent by Pastor. Ganun kabuti si Pastor, sir. Inassign po tayo sa Hawaii para alagaan ang gawain ng Ama doon. Alas 4 po, sir. Same scenario. Pasok, sir. Tulad ng marahas at di makataong paglusob ng mga armadong polis sa religious compounds ng KOJC sa Davao City, ganun din ang ginawa ng mga otoridad sa religious compounds ng KOJC sa Hawaii. Binuhin mo, sir, doon sa KLC natin Hawaii. Winasak lahat ng pintuan natin. 3 grupo pumasok sa likod, 1 grupo pumasok sa harap, 2 grupo, lahat ng pintuan basag, sir. Main gate natin basag, sir. And then, literally, sir, yung mga baril nila, sir, nakatutok yan with laser kasi gabi pa yun, sir. And then, we were handcuffed. Pinusasan po tayo, sir. Tingnan nyo, sir. 2018, the case na gusto nilang pataubin ang kingdom, kukunin si Pastor. The case was dismissed. Kaugnay ito, naniniwala ang KOJC Legal Counsel na si Attorney Dina Tolentino Fuentes na posibleng mayroong nagdidikta sa ginawang overkill na pagsalakay ng mga kapulisan nang sabay-sabay sa religious compound ng KOJC. But because of the parallels na nakikita natin, the similarities, including na may helicopter na umikot-ikot, because there was a helicopter nung mga raids na ginawa nung June 10, merong umiikot-ikot na helicopter na nakatutok yung pulis ng baril sa mga tao sa baba. In
in US, I understand that is also what happened in 2018. May mga helicopters, may mga buses sila na kukunin sana yung mga alleged traffic persons. They came in empty, they left empty. Here in this case, they did not have any buses, but then the other aspects of the operations are similar. So we can only speculate that there is somebody, an unseen hand behind these Philippine raids that might be coordinating with American authorities, considering the fact that there is a case pending before the US. Bukod sa Hawaii, kasabay rin nilusob ng mga otoridad ng Amerika ang mga Kingdom Religious Compound sa Los Angeles, San Francisco, New York, Virginia, Las Vegas. Mapa Amerika o Pilipinas man, pareho ang kanilang estilo ng paglusob. Sumalakay ng madaling araw, parehong mga armado, at parehong walang kalaban-laban ang mga KOJC members at missionary workers. Dito sa Pilipinas, sabay-sabay nang nilusob ang KOJC Religious Compound sa Davao City, sa Prayer Mountain at sa Glory Mountain na parehong nasa tamayong Davao City, at maging sa Kingdom Compound sa Kitbug, Sarangani Province. Walang pakundangang pilit na pumapasok sa kada compound ang mga otoridad. Di alintana ang takot at trauma na dulot ng mga ito sa mga member at missionary worker ng The Kingdom of Jesus Christ, lalong-lalo na sa mga kabataan na walang kalaban-laban. Kaya naman hinala ni Katiin na dahil hindi nila maitulak ang kaso sa Amerika, kaya nila ito dinadala sa Pilipinas. And then, they cannot win the case there in United States of America. They bring it here in the Philippines. Same pattern po, sir. Sarili po natin, kalahi po natin, mga kapulisan. Unfortunately, ganyan na ba kababa ang moralidad at integridad po natin? Nakikiusap na po kami, sir. May mga video nakikiusap, nagmamakulang lang, magmakawa. Sir, huwag nyo gawin yan sa aming compound. Pilit sila pumapasok. Hindi po kami patitinan. Sinabi po namin in their face, barilin nyo na kami ngayon kung gusto nyo kaming baril. Pero hindi po kami aalis. Hindi po kayo makakapasok. Sa ngayon sinasabi ng mga abogado ng KOJC na magsasampa sila ng kaukulang kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas dahil sa overkill na pagsisilbi ng warrant of arrest. Nagtata naman si Atty. Tolentino Fuentes kung bakit hanggang sa ngayon ay wala pang extradition request ng Estados Unidos laban kay Pastor Apollo Siquibuloy. Samantalang matatanang sinabi ni former President Rodrigo Duterte na tumatayong KOJC Property Administrator ay magsasampa sila ng kaukulang kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas dahil sa overkill na pagsisilbi ng warrant of arrest. Ayun. Unahin ko muna, Atty. Valera, si Dato Jake Planes. There is no such thing as illegal order. Sabi na lahat ay legal and lawful order. Sabi ng Pangulong Duterte, there is such thing as illegal order. And there cannot be a blind obedience on the part of security forces, on the part of law enforcers, to follow illegal orders. Abogado nagsalita, former president, piskal yan. Hindi pwedeng hindi sabihin na lahat ng order ay legal. Pangalawa, an operation so enormous and so highly impactful with such big public impact and security mobilization impact can only be approved by the Chief of the Philippine National Police upon consultation with the DILG Secretary and the President himself. And we have received information right now na nung Biyernes pa lang ng gabi, may mga puti Amerikano na nakikita na sa Davao at kasakasama ng ilang opisyal ng gobyerno ni Marcos. Ganito ang pattern kung bakit nagkaroon ng palpak na operation sa Marwan, operation sa Mamasapano na ikinasawi ng 44 SAP. At naging isa ito sa dahilan dahil sinusulan din yun ng Amerikano at pinunduhan nila ang isang operation na compartmentalized and illegal dahil nangingialam sila sa internal na mga security operations ng ating bansa. Dato Jake, how dangerous is the situation right now of security and law enforcement that can jeopardize public safety and welfare of the people and the rights of the people kung ganito po ang kalakaran sa ilalim ni Marcos Jr. Go ahead po. Brother Eric, hindi sa sali tayo sa mga political dynamics na nangyayari ngayon sa ating bansa. Pero ang masasabi ko lang, you cannot be an IP rights advocator if you are not a human rights advocator. Tama. Ibig sabihin, kasama talaga sa gawain ng
advocacy ng IP rights ang maging human rights advocator din. Ngayon, yung human rights violation po, kung sino man ang biktima at kung sino man ang perpetrator is still human rights violation. Correct. Pangatlo po, meron tayong lesson ng mga tao sa Germany. Sabi nga nila, noong naging biniktima ng nazism, yung mga mga profesor at mga taga-academic, hindi kami umimik dahil hindi naman kami apektado. Tama. Noong biniktima yung mga negosyante, hindi kami umimik, hindi naman kami apektado. Noong biniktima ang mga Hudyo, hindi kami umimik dahil hindi naman kami apektado. Nung sila na ang biniktima, Iyon. wala nang magsasalita. Tama. So sana hindi tayo umabot sa ganun na yung nakikita natin na pagbabalik ng kuko ng militarismo o tinatawag natin noon na militarisasyon, sana ay hindi ito tuloy-tuloy na mangyayari na magbibiktima uli sa mga kababayan nating Pilipino. Claro. Tapos na po tayo sa kasaysayan na yan at iwinaksin na po natin. In fact, sinasabi natin, we are proud to have a professional armed forces and a professional PNP. Tama. Yun yung pinagmamalaki natin. Kaya nga, dagdag sahod kahit walang angal ang mga Pilipino na nadagdagan ang sahod ang mga pulis at mga armed forces dahil naniniwala tayo na sa sinasabi natin na we should be very proud na yung we have a very professional armed forces and PNP. Ayun, klaro. Jake, Sana po hindi ito maging instrumento upang tapakan ang mga karapatan ng mga mamamayang Pilipino. nararapat na panawagan at paninindigan natin yan, Jake, kasamahan kita dyan at ng mamamayang Pilipino. Attorney Valera, same question. Nakita po ninyo? Alam mo, Agano po ang reaksyon ninyo doon? Siguro ang unang premise natin, Ka-Eric, tayo ay isang malaya at soberenyang bansa. Yan ay napakahalaga, no? Sang-ayon sa ating saligang batas. Nang ibig sabihin, batayang prinsipyo na hindi tayo dapat magpadikta kung ano man yung pulisiya natin sa pagpapatupad halimbawa ng warrant of arrest or search warrant. Kaya nga itong pangunahing panawagan namin, open letter na sa President, ay i-order kagad itong immediate withdrawal. Attorney ng mga Valera, sir, batalyon, no? sir, excuse, can you read the letter now sa portion na ito? At kung magre-react si Dato Jake, we will give him also time so that the people and the rest watching us through social media will be informed at gaano kahalaga ang panawagan na ito. Go ahead po, Attorney Valera. Yes. Dear Mr. President, I am writing you today with an urgent and heartfelt appeal regarding the recent actions taken against the Kingdom of Jesus Christ compound. It has come to our attention that the entire battalion of police, including members of CIDG and Scout Rangers, have been deployed to the KOJC compound to serve a single warrant of arrest. This deployment has now persisted for days and is accompanied by actions that severely infringe upon the fundamental right to religious freedom. The use of excessive force and the deployment of such a large contingent of police personnel for the purpose of serving one warrant of arrest are both disproportionate and unnecessary. Additionally, the warrant of arrest has been improperly utilized as a search warrant, further compounding the violation of the legal and constitutional resources that could be better utilized in addressing urgent public safety concerns. And of course, protecting the rights of all the citizens. So we are calling the President to take immediate action to address this situation. One, withdraw the order of the immediate withdrawal of the battalion of police, CIDG and Scout Rangers from KOJC compound. This action will not only alleviate the undue pressure and fear experienced by members of the KOJC, but will also demonstrate a commitment to upholding the principles of proportionality and justice.
2, to ensure that any further actions or requiring entry into KOJC compound are conducted with appropriate legal authorization. They should obtain a search warrant that would be issued by a competent judicial authority in strict compliance of due process. Third, Mr. President, we are calling you to redirect the police forces to more pressing and critical duties that are aligned with their mandate to protect and serve the public. The continued presence of the battalion at the KOJC compound represents a significant loss of these resources. Third, we reaffirm and we call you to reaffirm the government's commitment to protecting the freedom of religion as enshrined in our 1987 Philippine Constitution. KOJC compound is a place of worship, and its sanctity must be respected. Actions that disrupt religious practices and infringes upon this fundamental right cannot be tolerated in a democratic society. Mr. President, we trust in your wisdom and leadership to rectify the situation and ensure that justice is served in a manner that upholds the rights and dignity of all individuals involved, including indigenous peoples in that place. Your prompt action on this matter will reinforce the principles of justice, proportionality, and respect for religious freedom that are the bedrock of our nation. Thank you for your attention to this urgent appeal. Sir, signed by the ng Maisog USA. Napakaganda po ng inyong mga sinulat at inihayag. Kukuhanan natin ng reaksyon si Dato Jake bilang isa sa tagapagpadaloy ng boses ng mga katutubong pamayanan at taga Davao mismo. Very, very questionable silence on the part of President Marcos Jr. as if there is no one to turn to ang mga mamamayang Pilipino, mga taga Davao, upang magkaroon ng mabuti at matinong pamamahala that will put order and that will make the PNP follow the procedures of law and professional conduct in the execution of their power bilang mga law enforcers. Wala kang matatakbuhan sapagkat nakakabinging katahimikan ang nakikita at naririnig mula sa atin, hindi nga makita, hindi nga marinig ng taong bayan. Mula doon sa napakagandang laman ng sulat ni Attorney Valerat ng mga Pinoys for Real Change, hakbang ng Maisog at iba pang grupo ng mga Filipino community. Dato Jake, your reaction to that before the statement of former President Rodrigo Duterte. Ano po ba ang katotohanan sa gitna ng ganitong mga sitwasyon? Ang alam po namin, ang katotohanan dito, ang Kingdom of Jesus Christ, meron siyang paaralan. No, nakikita yan araw-araw ng mga residente ng Davao. Meron siyang malaking doon na ginawa na makakatulong sa ekonomiya ng Davao. Meron siyang Glory Mountain na kung saan katabi ng community ng mga indigenous people sa Bagubo, Diangan, dito sa Barangay Tamayo. May mga membro sila na mga tribo. In fact, marami sa kanilang officers ay kilala namin bilang mga tribo din at bilang mga leader din ng tribo sa iba't ibang lugar. No, sa Bukidnon, area ng Bukidnon, sa Kitaw-Taw, diyan sa area ng Marilog. So, yun yung alam namin na katotohanan, yun yung nakikita namin na katotohanan. At nakakalungkot na gano'n namin nakilala yung Kingdom of Jesus Christ. Ngunit, bakit iba ang nangyari sa kanila? Bakit ganito ang nangyari sa kanila? Hindi naman sila violente. Hindi namin naranasan o nakita sila na naging violente, no, bilang isang samahan ng simbahan. So, nakakalungkot, no, nakakabahala, no, na pwede palang mangyari sa isang tao o isang Pilipino na bigla you are a law-abiding citizen, bigla ganun na lang ang dahas na mararanasan mo mula pa naman sa gobyerno na nire-respeto mo at ginagalang. Tama. Jake,
Attorney Valera? Eric, meron lang akong with your permission ka Eric, no? Sige, sir. Meron lang ako iduduktong kasi Sige. kaya binanggit ko kanina ka Eric and Dato Jake yung premise na we are free and an independent and sovereign country dahil nakakabahala yung ang ating kapulisan ang siyang nag-e-enforce ng ating domestic laws katulad ng pag-serve ng warrant of arrest. So nakakabahala yung presensya ng mga military personnel from the United States, no? So, bilang international lawyer, ang nakikita ko rito, kung hihimayin mo, ay kino-combine nila yung pulisiya ng rendition at pag-serve ng warrant of arrest. Pero alam naman natin na under international law, ang rendition is an illegal act, is prohibited. Ito yung pagdukot mo coming from a foreign country at tinatawag na manabot siya doon sa tinatawag nating mga kasong kriminal. Ngayon, of course, ang tamang rule, ka Eric, ay mag-file ng extradition treaty at kung saan naman ay yung mga abogado halimbawa ni Pastor Kibuloy lalabanan yung extradition treaty or tignan kung kailangan ikuan yan, dadaan yan sa Department of Foreign Affairs. Pero ang ginagawa rito ay merong warrant of arrest, sinakayan. Tama. Kasi kung tutusin, dapat i-question natin yan. Manawagan tayo. Bakit kailangan makialam ang US forces doon sa pag-serve or pagtugi sa warrant of arrest? So, kinumbine nila yung legal at saka yung illegal under international law na rendition at saka yung warrant of arrest. Yun lang yung aking personal analysis. At ang rendition sa mga kababayan natin ay illegal po ito, ha? Under the US... Illegal yan, hindi lang sa atin, ha? Tama. Kundi sa buong mundo. Buong mundo yan. Under the US judicial system, tinotolerate nila ang kidnapping. At ang rendisyon ay isang bahagi ng pangingidnap ng mga suspects that they presume or they perceive to be fugitive of justice sa kanilang bansa. At yan ang tinatawag na extraordinary rendition. But that's another topic. Kung kaya sabi ni Atty. Valera, nakikita niya na ito'y pinahintulutan sa Pilipinas in the manner na nakikita ng mga tao na may mga puti Amerikano na mga operatiba na nakadeploy sa Davao. Mga halos 4 na araw o 5 araw na nakakaraan. Ito, basahin ko lang ito briefly. Ang statement ni former President Rodrigo Duterte, then we go down sa pinakaseryosong dapat nating tingnan din na nakakabahalang patakaran sa digma-digmaan at tapang-tapangan ng Marcos Jr. sa kanyang relasyon sa China. Sabi ni Pangulong Duterte, to members of the Kingdom of Jesus Christ, Church, and all citizens who uphold the rule of law, ito po ang kanyang panawagan. In the day of infamy, June 10 will go down as the day of infamy. Heavily armed battalions of PNP Special Action Force, Criminal Investigation Group raided various church compounds in Barangay Buhangin, Tamayong, Davao City, Glory Mountain in Quezon Baptismal Resort, Samal Island, Kitbog Compound, Malungon, Sarangani Province, ostensibly in a coordinated effort to serve warrants of arrest on Pastor Apollo Kibuloy. Except for the over-publicized arrest warrants, the raiders, ito mga PNP, did not present any search warrant in all of the church properties raided by the law enforcement agencies. This is a clear violation of the law. It was an overkill in any language. This act cannot go unpunished. While I am saddened to do this given my personal and in the past official support for the police and the armed forces of the Philippines, my duties as administrator of church properties demand that I take legal and appropriate action. In line with this, I have ordered not only the preparation of affidavits of all members aggrieved and traumatized by the said unfortunate incident, but also an inventory of church properties destroyed as a consequence. Coming from former President Duterte ito, it is incumbent not only upon the church, but also upon officers of the law to take appropriate action, considering that the said trespasses was beamed by social media all over the world and thus sent the wrong signal that this country has become a police state with no respect for the law and religious institutions. While the damage has been done, the opportunity is there to rectify the errors brought about by the trampling of basic rights in the conduct of this illegal raid by granting the relief and legal remedies provided for by law.
It is unfortunate that the obsession of this administration to demonize Pastor Kibuloy, even before he could be convicted by a court of law, is a clear maneuver to divert attention from the deepening crisis that's spawned by corruption, incompetence, and abuse of authority. Again, it is with heavy heart that I am constrained to take action against those who are responsible for the coordinated but illegal raid. Notwithstanding my personal convictions, the law must be upheld. Let this be a warning and a lesson for all those who follow and implement illegal and unlawful orders, that there are grave consequences for blind obedience. Rodrigo Roa Duterte. Ayun, malinaw po ang statement na ito, and we hope that the legal defense team and all volunteer human rights groups, including members of the Integrated Bar of the Philippines, retired justices and judges of the Philippine courts, will find courage to stand united, not to allow ang panunumbalik po ng pangil at kuko ng malupit na diktadurang nilabanan natin sa panahon ng tatay na nakaupong Pangulo ng Bansa ngayon, na si Marcos Sr. noon at ngayon ay Marcos Jr. na naman. Attorney Valera and Brother Jake or Dato Jake, tunghayan natin ang isang video na ito sapagkat nakakabahala po ang kalagayan ngayon sa South China Sea at sa West Philippine Sea. Of all the ASEAN countries and of all Asian countries and Indo-Pacific countries, Pilipinas lang po ang gustong pumunta sa digmaan. Walang gustong pumunta sa digmaan upang ipahamak at gawing sangkalan at mamamatay ang libo-libo or maybe milyon na mamamayang Pilipino sa kabaliwan ng digmaan bilang patakaran na tinatahak ng gobyernong Marcos Jr. sa kasalukuyan. Tunghayan natin ito, ang pahayag ng ilang mga Amerikanong mga intelligence operatives ng US Marine Corps na ngayon ay nagsisiwalat ng kanilang mga nalalaman tungkol sa gaano tayo tinitingnan at paano inahandol ng Amerika ang kanilang relasyon sa Pilipinas. Just so you know, I have a little bit of background in the Philippines. In 1986, I was deployed there as a platoon commander to reinforce the Subic garrison after the fall of the Marcos regime. There was concern about the new People's Army, so I have a warm spot in my heart for the Philippines. Let's build upon what Colonel Wilkerson had said earlier. The United States is incapable of fighting a sustained conflict against a peer-level force. The United States cannot fight and engage China and win. We will not beat the Chinese. We cannot beat the Chinese, and we know this. And yet we're using the Philippines to create the conditions of potential conflict with the Chinese. Please understand that for the Filipino people, this is a recipe for disaster. You think America is your friend. So too did the Ukrainian people. And they are dying by the hundreds of thousands. Friends don't let friends die in those quantities. The Ukrainians have been displaced by the tens of millions. Friends don't let friends have their cities destroyed in this manner. Friends don't let friends have families separated, have mothers and children destined to a life of refugee status and perpetual poverty. That's not how friends behave. America has never been the friend of the Ukrainians, and we are not the friends of the Filipinos. We don't like you. If we did like you, we wouldn't be doing this to you. We are using you. You are a tool, nothing but a tool. And when the tool ceases to be useful, we will discard you. And discard you means usually after a war that devastates you. We are using you to gain some sort of momentary leverage over the Chinese. We will fail. The Chinese will win, and you will be destroyed. End of story. It's high time the Filipino people pressure their government to start sitting down and engaging the Chinese government responsibly. China is not your enemy. China is your neighbor. China is your friend. China doesn't want war. And if you would engage China in diplomacy, and as we've all indicated here, America has long since lost the
skill set necessary to carry out diplomacy, but the Philippine people can reignite this, to relearn it, to use this skill to prevent a war. But if you continue to behave as colonial subjects, and I know that's a sore subject in the Philippines, because you were the colonial subjects of America. We still view you as our colonial subjects. We don't like you, we don't care about you, we just want to use you. Grow up. Grow up and act responsibly. Take control of your own future. America is not here to help you. America is here only to use you until there's nothing left, and then we will discard you on the trash heap of history. Ayun. Malinaw na katotohanan po ito, Atty. Valera, Dato Jake. Subalit mas nakakaantig puso na it takes the Americans na nanggaling sa kanilang gobyerno at mga operatiba nila sa military nila to tell us what we should understand that had been going on for so long. Nakakaantig dahil hindi nakikinig ang gobyernong ito, kay mas nakakaalam pa ang mga dayuhan at may concern sa ating bansa. Gaano nakakaantig at gaano nakakabahala ang ganitong mga warning na nanggagaling sa mga operatiba ng military mismo dati na involved sa military operation sa Indo-Pacific area at dito sa Pilipinas. Go ahead po, Atty. Valera, same question kay Dato Jake. Alam mo ka, Eric, no, Dato Jake, itong mga taong ito, mga personalidad na ito, ay bahagi ng malawakang organization ng peace activist or anti-nuclear free world. No? At malinaw sa kanila, batay sa kanilang karanasan at ano yung professional na pananaw nila. Pero paulit-ulit natin sinasabi sa ating programa, ka Eric, ang pambansang interes ng Pilipinas ay hindi po yan identical or kapareho ng pambansang interes ng Amerika or ng China or sino pa man. Tayo po ang magdi-define ng ating national interest. So naalala natin na sinabi ni Pangulong PBBM kahit na nung promesa niya, nung tinanong siya, what can you say about inviting the United States to help us in our South China Sea dispute? Anong sinabi ni Pangulong BBM? No, that is a recipe for danger, for disaster. Dahil nung panahon na yon, at kahit couple of months ago ay malinaw yung ating prinsipyo o yung ating foreign policy na kung saan ay sinunod niya nung una yung kay Pangulong Duterte, na tayo ay kaibigan ng lahat at tayo ay walang dapat kaaway. Na yun naman ang tamang polisiya sangayon sa ating saligang batas, considering that we renounce war as an instrument of national policy. That's number one. Number two, naka-align tayo sa non-aligned countries. Number three, nuclear-free Philippines tayo. Tama. And then pang-apat, yung pinagbabawal yung foreign troops sa ating bansa. Ngayon, babalikan natin yung policy ito, bakit nagkaroon ng malaking pagbabago at bigla siyang bumaliktad dito sa policy that we are enemies for all, enemies to none but friends to all. So maraming yan ang nakakabimbal at nakakatakot na pangyayari ng pagbaliktad niya, no? Pero puntahan natin itong South China Sea dispute. Habang ang mga superpower countries, ang US at China, ay nag-uusap kung paano magkaroon ng isang matingkad at makabuluhang economic ties, trade and bilateral relations. Sa kabilang banda, tayo naman ay tinutulak sa bangin ng digmaan. Bakit ganon? Katulad ng pagbisita ni Zelensky, para bang may props, no? Hindi na nga presidente yung tao ay bumisita sa atin, parang may props na patuloy yung pag-uudyok. Hindi po sa ating national interest ang digmaan. Katulad ng halimbawa na nababanggit nila, at alam natin yan, inanalyze mo yan ka Eric, yes, sir, dito sa programa mo, malinaw dito na kung ang superpowers ay nag-uusap, tayo rin po ay pwedeng mag-usap at bumalik muli sa pulisiya na tayo ay kaibigan ng lahat at wala tayong kaaway. Claro. Ang pangunahing alituntunin dapat na sundin natin
ay mag-focus tayo sa basic needs ng ating mamamayan, usapin ng ekonomiya, pagkain, tubig, kuryente, Tama. pabahay at trabaho. Iyan po ang mahalaga. Hindi tayo po pwedeng pumasok sa geopolitics tension at tayo ay magiging pawn at laruan lamang ng mga superpowers. Ayun. Iyan po ang batayang prinsipyo kung bakit ang ating bansa ay isang malaya at isang soberenya na dapat tayo ang mag-chart ng ating sariling destiny. Ayun, napakaganda ng paglilinaw na yon. Brother Dato Jake, coming from you, na tumalikod na tayo sa digmaan at ayaw natin na ang digmaan na walang katuturan at kabaliwan ay maging patakaran ng pamahalaan na magbubulid sa kapahamakan at pagkawasak ng buong lipunan at buong mamamayan. Paano tinitingnan ito ng mga katutubong pamayanan? Ang patutunguhan ng siguradong formula sa pagkawasak ng buong lipunan natin, including ang ating mga katutubong pamayanan na walang gain na makukuha sa digmaang hindi naman dapat maganap. Dato Jake. Unang-una, siguro sa context na ito, titingnan natin ang Palawan. Ito kasi yung pinakamalapit yan sa conflict area na pinag-usapan natin. Hindi ko tinitingnan kung sino yung ilan ang mamamatay na sundalo. Dahil mabuti pa yung mga sundalo, baka provided sila with gas mask, meron silang mga bunkers, meron silang mga barko, meron silang mga tangke na kasama sa kanilang ano. Pero ang mas tinitingnan ko, yung mga katutubo ng Palawan, halimbawa nagkaroon ng kaguluhan, at magkaroon ng bombahan, ibig sabihin po niyan, siyam na tribo ng Pilipino, no, indigenous people, no, yung Tagbanwa, yung Palawan, yung Taot Bato, yung Mulbog, yung Batak, mga tribo ito na nag-survive since time immemorial. Pero parang sa generation ata natin na ito, sila matatapos. Ibig sabihin, mai-erase sila sa history considering wala namang nakatira na Tagbanwa sa ibang lugar except sa Palawan. Sa din yan. Klaro. So we will be accountable, no, o responsible sa pagkawala noong mga ethnic group na who were able to survive panahon ng Kastila, panahon ng Hapon, panahon ng Amerikano, na nanatili sila at living dyan sa Palawan, no, peacefully. Ngayon parang sa henerasyon natin, Brother Eric, no, matatapos yung lahi ng Palawan, Tagbanwa, Taot Bato, Mulbog at Batak pagka nagkaroon ng escalation ng conflict sa area na yan. Sigurado ang unang tatamaan yung isla ng Palawan. Nakakalungkot ito, Brother Jake, Dato Jake at Attorney Valera, and we have received information na kaya nagagalit at nag-escalate ang galit ng China sa relasyon sa Pilipinas, not because of the resupply lamang, Attorney Valera, Dato Jake, sa Ayungin Shoal na naging girian nila, kundi may deployment ng mga mid-range cruise missiles sa Cagayan Valley, Isabela area, North Luzon area, na napakalapit sa Taiwan bilang forward armament deployment ng Amerika in the guise of EDCA, na hindi nai-inspect, walang transparency, and walang public information available, at may mga submarinong pumapasok na itinatago sa public knowledge. Kaya galit ang China because alam nila na militarized din ang Northern Luzon area na nakaharap sa Taiwan Strait. At isa po yan, red line sa kanila yan. Whoever interferes in the China-Taiwan conflict is kalaban ng China yan. Kasi internal territorial conflict dispute ito ng China sa Taiwan. At ito naman ang ginagamit ng Amerika para mangialam sa Indo-Pacific region. Kaya siya may tinatawag na OSPACOM dati, United States Pacific Command, precisely of this. Attorney Valera, may binanggit si Dato Jake, magandang anggulo ito. Oo. Ethnocide ang mangyayari nito. Yes, go ahead. Yes. Alam mo, tama ka, Eric, eh. Pero babanggitin ko na ito bago mawala sa isipan ko. No? Wala po tayong pakialam sa Taiwan. Yes. Linawin ko po yan. Katulad ng nabanggit mo. Kasi,
mismo ang Pilipinas, ang Amerika, at lahat-lahat ng bansa na nakapaloob sa United Nations, they embraced the One China policy. Ano pong ibig sabihin yan? Ang kinikilala ng Amerika at lahat ng mga bansa, iisa lang ang China. Na ang Taiwan ay bahagi. No? So, very divisive or dangerous yung posturing, halimbawa, ng Amerika sa Taiwan. No? Dahil, alam mo, sa pag-aaral natin sa international law at international relations, sa mga ganyang usapin, hindi mo pwedeng pakailaman, internal na bagay yan. Tama. Ngayon, bakit ka papayag na maging deterrent country ka, na ikaw ang lalagyan ng puwersa, tatamnan ng panlaban doon sa Taiwan? Samantalang wala tayong pakialam dyan. Kaya nga, usapin dito, hindi na lang yung South China Sea, pati na yung forward deployment at preparation sa Taiwan. Wala po tayong kinalaman dyan. Hindi po tayo dapat makialam yan. Hindi po yan ang pambansang interes ng Pilipinas. Claro. Doon sa punto ni Dato Jake, na hindi lamang sibilyan na mamamayan ang tatamaan, iwa-wipe out ang mga tribo sapagkat hindi po conventional warfare ang mangyayari. It is a war of total annihilation na magaganap in using advanced technology. Napakalayo, siguro 20-30 years ng abanse ng China sa Pilipinas, the third largest military in the world and the second powerful economy in the entire world ang China, or kapantay halos ng Amerika ang ekonomiya nito sa buong daigdig. Attorney Valera, ang anggulo ng pagkawasak ng mga tribo at pamayanan. Alam mo, sang-ayon ako sinasabi ni Dato Jake. No? The moment na mag-escalate ito, hindi ito gera ng mano-mano at hindi magpapadala ng foreign troops ang Amerika, halimbawa, sa labanan na yan upang sagupain ng kalaban. At ang labanan dito is state of the art. So, wala pang 3 araw yan o 4 na araw. Tapos, yung mga indigenous peoples natin, ang ating mga kapatid, lalong-lalo ng kababaihan at mga bata ay apektado dyan, no? Ubus yan. So, napakahalagang tignan nito. Sana magising tayo, no? Na ito yung realidad na mangyayari. Kung sakali man tugisin natin at patuloy nating tinutugis itong digmaan. Hindi pa tayo tunay na nag-uusap ng formal talks. Hindi, balikan natin ulit yung mga gentleman's goodwill gestures na pwedeng pag-usapan ng China at ng Pilipinas. Magsimula tayo doon. Ano yung una? Pag-usapan natin yung walang galawan, walang digmaan. Pangalawa, pag-usapan natin yung hanap buhay ng ating mga isda. Yes. And then tingnan natin kung saan tayo pwedeng pumaloob, where we think outside of the box, magkaroon ng isang pananaw where you look at the South China Sea dispute na isang business arrangement. Yes. Na kung saan ay lahat ng mga country claimants, hindi lang ang Pilipinas, kasi 6 na bansa yan, will exploit the natural resources of South China Sea for the benefit of mankind. Ngayon, ang lang nangyayari dito, nagiging excuse ang South China Sea dispute na kung saan ang Amerika ay wala naman pakialam sa South China Sea. Exactly. Maliban, of course, sa national interest nila na ayaw nila na magkaroon ng tinatawag nating malakasang kapangyarihan ang China sa Indo-Pacific region. At the same time, yung Taiwan. No? So, ito yung dapat tignan natin dahil alam naman natin na the moment na pinasok natin ang usapin ng digmaan, na ngayon ay nandyan na yung mga indikasyon, mga missiles, mga intermediate missiles na nakapaloob na sa Pilipinas, may mga training na sa weapons of mass destruction, at hindi natin alam kung ano pa yung nangyayari sa ibang EDCA sites. Dapat magising tayo na hindi po nating interest ang pumasok sa digmaan. Okay, pakinggan natin ito. Dato Jake, magandang paliwanag din niyo ito at magbigay ka ng kuro-kuro sapagkat hindi naman siya ambasador ng Pilipinas. Hindi rin siya Department of Foreign Affairs Secretary. Ang pangalan niya, Commodore J. Tariela. Siya ay Coast Guard. Hindi po siya involved sa foreign policy. At hindi rin siya tagapagsalita ng Pilipinas o ng Pangulo ng Bansa. Pero kung makapag-insulto siya,
sa mga naninindigan kontra gyera at pumupuna sa panunulsol ng Amerika sa digmaan at tapang-tapangan na foreign policy ng Marcos Jr. government laban sa China ay parang siya lang ang nagmamahal sa bansang Pilipinas at tayong nagkikriticize sa ganitong patakaran ay mga maka-China o mga bagong ahente ng China at hindi natin mahal ang bansang Pilipinas. Tunghayan natin ito ang baluktot ng mga pananaw at payag ni Commodore J. Tariela. Kasabay sa tumitinding issue sa naganap na paglusob ng PNP, CIDG at SAF sa mga religious compound ng The Kingdom of Jesus Christ ay di nagpahuli sa pag-iingay ang animoy tagapagsalita ng Pangulo ng Bansa na si Commodore J. Tariela, the spokesperson ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea, na ilang ulit na ring pinuna ng taong bayan. Sa Twitter post ni Tariela ay mababasa ang mga patama nito sa ilang politiko na di suportado ang girian sa pagitan ng Pilipinas at China at ang nagpapahayag ng suporta kay Pastor Apollo C. Kibuloy dahil sa karasang ginawa ng kapulisan sa mga manggagawa nito. Ito yung message niya ito, ma'am, official Twitter or X account niya ito. Si Commodore Tariela ay active officer ito ng gobyerno at nag-aaktong parang siya ang magtatakda kung saan patungo ang buhay ng mga mamamayang Pilipino. No? Sobra pa to sa Pangulo eh. Parang siyang architect ng foreign policy pag nagsalita ito eh. They never had any comments when the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard were subjected to inhumane and barbaric harassment while carrying out a medical evacuation in Ayungin Shoal. Dito palang sinungaling numero 1. Anong medical evacuation ang sinasabi niya? Sinasadya niyang magkipaggirian. No? Tapusin ko lang sa China para magkaroon ng war issue. However, when the mansion of the fugitive, ito pinangalanan pala niya. However, pinangalanan niya, ma'am. When the mansion of the fugitive, dito palang baluktot na. Hindi pa po siya fugitive, Commodore Tariela. Mag-aral ka muna ng Law 101. Fugitive Pastor Kibuloy was surrounded. Anong surrounded? Nilusob. Is yung criminal fugitive, ano kalukuhan yan? Under trial, may ano nga, pending appeal. Hindi pa na, Pastor Kibuloy, kahit anong sabihin nila, okay, fine, there are people who doesn't like him, people who don't like him, and there are other people who like, it depends, kasi tao yan eh, may kanya-kanya tayong perspective about a certain person. Pero at the end of the day, based on law, sa batas natin sa Pilipinas, kasi nasa Pilipinas tayo, hindi pa po kriminal si Pastor. Okay, wala pang conviction yan. So, hindi pa siya dapat treated into that kind of situation. Ang tanong, bakit yung mga propaganda, mga ginagamit na word is very highfalutin na fugitive and blah, 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 trying to poison the minds of the Filipino people to hate someone na hindi pa naman nandun sa level na yun na criminal na siya kasi wala mang conviction pa. Pending appeal nga eh. So, ang tanong dito, kahit yung taong yan, hindi marunong makaintindi ng tinatawag due process and people believe him, come on, give me a break. Filipino, wake up. You believe some people like him na imagine mo using the word fugitive when in fact based on law hindi pa. Dagdag pa ni political analyst Professor Ana Malindugoy, hindi makatutulong sa bansa ang pagsasalita ng ilang government official laban sa China at nag-uudyok ng gyera. So anong pinagsasasabi niya? Ni Tariela na nagko-comment about kay pastor hindi dito sa kasi na hindi sila nasa side ng ng ikabubuti ng Pilipinas. They're trying to provoke something in that South China Sea thing. Mabuti nga hindi kumakagat ang China and China is not taking the bait. Pero hindi natin alam kung mapagod na rin yung China na sa mga nangyayari diyan at kumagat sa bait na yan. Nagkalitsihan tayo, nagkaputukan. Saan kayo tatakbo kung magkaroon ng gera? Saan tatakbo ang Pilipino? Kaya ba ni Tarelang isagipin ang lahat ng 115 Filipinos? 115 million Filipinos? Kaya nilang pangatawanan? At kaya nilang sabihin na, we are fighting for you? Dapat mauna siya. Sa huli ay nilinaw ni Jeffrey K. Eric Celis, anti-Professor Uy, na kinakailangan mag-aral at maging maingat si Tariela sa kanyang mga pahayag, lalo't nakasalalay ang kapakanan ng mga Pilipino sa tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayun. Attorney Valera, ikaw muna sir, then si Dato Jake. Yes, of course. Your reaction to this Tariela who is acting like as if siya tagapagsalita ng Amerika sa Pilipinas, tagapagsalita ng mga CIA agents like si Powell na in-interview dito, tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs. He assumes everything as if he can decide and speak in behalf of the Filipino people about his warmongering and jingoism and macho effect na pagtatapang-tapangan sa China issue and the Philippine relations. Alam mo, yan ang mga nakakagimbal na pahayag, no?
Akala ko nagsasalita is yung co-architect ng foreign policy ng Philippines, no? Walang co-architect po ang ating presidente sa foreign policy. Pero ito yung mahalaga, no? Number one, hindi po tayo, kung nagpapahayag po tayo ng mga konstruktibong kritisismo sa foreign policy, sa security matters sa ating bansa, South China Sea, Taiwan issue, etc. Hindi po tayo pro-US, hindi tayo pro-China. Yes. Pro-Philippines tayo. Exactly. Ang ating loyalty ay sa watawat ng Pilipinas. Dapat tandaan po natin yan. Kaya napakahalaga ito. Itong peking nasyonalismo na tinatawag natin na sinusubo mo, pinapakita mo yung kunwaring katangiang katapangan ng mga Pilipino at magkaroon ng pag-iirita sa isang bansa, no? Na alam naman natin na yung conflict ay yumayabong at tumitingkad, no? Kaya nga ito napakahalaga na balikan talaga yung intention at espiritu ng South China Sea ruling ng 2016. Ano ba yung intention at espiritu? Bumalik po tayo sa negosasyon, bumalik po tayo sa diplomatikong pamamaraan. Yan po ang intention niyan. Kaya nga sana naiwasan itong mga usapin ng mga fishing rights, usapin ng medical evacuation. Ano ba naman? Kung meron kayong framework o balangkas, alam naman yan ng Foreign Affairs, alam ng Department of Defense yan, alam ni Pangulong BBM yan, kung meron kayong balangkas for goodwill gestures, napakasimple po yan, na maayos. Pag-usapan po yan habang lumalalim at tumataas yung pag-uusapin ng summit talks. Kasi mahirap pag-usapan agad-agad yung issue ng ownership. Kasi katulad na nababanggit natin, hindi po yan mareresolba. 9 na dekada na pong pinag-uusapan yan. Hindi nangangahulugan na dahil nanalo sa arbitral ruling, tayo nang may-ari ng South China Sea. Kasi yan yung filosofiya nakikita natin ka Eric, no? Yung sa atin ito. Paano nangyari sa atin ito? 6 na bansa ang naglalaban. In-invalidate yung non-dash line, tapos sasabihin natin ngayon, tayo na may-ari kasi na-invalidate. Parang nag-substitute lang tayo sa isang imposibleng mark or measurement. So, anyway, ang pinakamahalaga dito, kung maumpisahan itong mga pag-uusap na formal talks, hindi sapat itong mga rhetorics na ginagawa, katulad na ginagawa ni Commodore, na labas na sa kanyang karapatan at labas na sa kanyang kapangyarihan. Kasi hindi po nyo yan tungkulin na kayo ay maging co-architect ng foreign policy natin at magpahayag ng isang napakahalagang prinsipyo tungkol dyan sa South China Sea at tungkol sa mga tensyon na nangyayari. Yes, thank you, Attorney Valera. Dato Jake, hindi daw tayo maka-Pilipino, kulang daw ang pagmamahal at loyalty natin sa bansang Pilipinas when we criticize ang tapang-tapangan at digma-digmaang gimmick na gustong puntahan ni Commodore Tariela ng sulsol ng Amerikano na siyang tunay niya na boss at tinitik over niya pa ang mga pahayag ng Marcos Jr. government at pinapabayaan siya ng Marcos Jr. government. Your reaction to that, Dato Jake? Malalim naman po ang ating kasaysayan bilang bansa na nakikipaglaban para sa kalayaan at kasarinlan. Kahit sa present na time, yung pakipaglaban natin laban sa US bases, panghihimasok ng Amerika sa mga domestic na usapin ng ating bansa. Hindi po yan bago sa atin. Matagal natin yan naranasan, matagal natin yan ipinaglalaban. So hindi po ibig sabihin na tayo ay kailangang pumanig. Sabi nga ni Atty. Varela at sangayon ako doon, ang pagpanig po natin ay sa ating bansang Pilipinas. Pro-Pilipino tayo, hindi natin kailangan maging pro-US, hindi natin kailangan maging pro-China. Ang kailangan natin at ang sinumpaan natin ay ang pagiging pro-Pilipino. Tama. Klaro. So tayo po ay ang titingnan natin, interest po ng ating mga mamamayan. Sa marami pa tayong mga kababayan na kailangan natin tulungan. At hindi po natin kailangan mag-project sa buong mundo as if isa tayo na malakas na bansa na makikipaglaban sa ibang bansa. Ang laban po natin ay para paano ayusin ang ating bansa, paano ayusin ang pamumuhay
ng ating mga kababayan. Claro. Very clear. Dato Jake, ito na magiging huling message ninyo at huling reaksyon nyo at napakaganda ng talakayan natin. Marami po ang nakikipagsimpatya sa daloy ng usaping ito. May papakita kaming picture. Ito po ay kumakalat din sa social media. Galing po ito sa quotation ni war philosopher Sun Tzu. We would like Attorney Valera and Dato Jake to react on this at dito na rin manggagaling ang kanilang huling mensahe sa episode nito. Babasahin ko Attorney Valera and Dato Jake. An evil man will burn his own nation to the ground to rule over the ashes. Ang isang demonyo na uri ng pinuno ay hikaya niyang silaban at sunugin ang kanyang buong bansa at maghahari sa natitirang abo ng kanyang mga kababayan. Attorney Valera, mukhang ito yung dapat malaman at marinig ni Pangulong Marcos Jr. at ganoon din po ng kanyang mga alipores tungkol po sa napipintong pagpunta sa digma-digmaan at tapang-tapangan at pagkalugmok at pagkawasak ng sambayan ng Pilipino. Ang sinabi ni Sun Tzu na ang isang demonyong pinuno ay kaya niyang silaban at sunugin ang kanyang buong bayan upang pagarian ang abo na natitira ng kanyang mamamayan. Attorney Valera, please. Ang ating pangunahing panawagan at apela kay Pangulong BBM Jr. ay una, balikan natin muli ang pulisiya na tayo ay kaibigan ng lahat at walang kaaway. Yan naman po ang nararapat sang-ayon sa ating saligang batas. Pangalawa po, ay hindi natin kailangan magpaudyo at magpagamit sa mga makapangyarihang bansa upang itulak tayo sa digmaan. Isipin po natin, mahal na Pangulo, na ang nakataya rito ay hindi lamang kabuhayan at ari-arian sa ating sambayanan, sa ating bansa, kundi ang life at sacrifices ng 115 million Pilipinos na ngayon ay nasa bingit ng digmaan. Sa madaling salita po, itong pambansang interes ng ating bansa, ang ating kultura, ang ating relihiyon, ay nakaugat po yan sa usapin ng kapayapaan. Sa ating pong kasaysayan at sa ating pong kasarinlan na ipinaglaban natin sa 100 taon, hindi po tayo nakaugat sa digmaan. Pero alam natin na kung kinakailangan tayo ay lumaban sa tamang panahon, tayo ay titindig at lalaban. Pero sa ganito pong pagkakataon, gumising po kayo, Pangulong BBM. Mali po ang direksyon na tinatahak nyo para sa sambayan ng Pilipino. Mali po ang ginagawa ninyong foreign policy right now. Balikan nyo po yung unang promeso nyo. Dahil itong nangyayari sa ating bansa, pag ito ay hindi po natigil, ay magiging hindi lang ito issue ng safety ng ating Philippine nation, kundi yung mga karatig na bansa. Mas maganda pa siguro na tayo ay isang bansa na nagpapahayag at nagbibuild ng peace and national security and stability sa Asian region. So, mas magandang papel yan kaysa yung mag-project tayo na kaya nating lumaban dahil tayo ay nauudyakan ng isang makapangyarihang bansa. Claro. Thank you so much, Attorney Valera. Hold your line for a while kasi sabay-sabay tayo ni Dato Jake sa pag-extra sa programang Pilipinas Nating Mahal. Dato Jake, doon sa tinuran kanina ng panawagan, demonyong pinuno lang ang kayang sunugin ng kanyang bayan at mamuno sa natitirang abo ng kanyang mamamayan, sabi ni Sun Tzu. Ang palagi nating sinasabi, ang ating saligang batas, ito yung kasunduan ng mga mamamayang Pilipino. Ibig sabihin, nandun na po yung ating mga state policies, nakalagay na po sa ating saligang batas. At kahit po pamahalaan, presidente o sino mang namumuno, ay hindi po pwedeng, hindi niya sundin kung ano yung nakalagay sa kontrata natin, which is ang ating saligang batas. Doon lang po tayo. Sana po
rejoinder ako sa appeal ni attorney. Tingnan po sana ng ating presidente at ng mga namumuno ng ating bayan ang kapakanan ng sambayan natin. Yeah. Nakakalungkot, Jake, no? Na tayo po, hindi po tayo mga duwag, Attorney Valera. Walang duwag na Pilipino. Sa tamang panahon, lumalaban at lalaban tayo. Pero yung sa panahon na hindi naman talaga dapat humantong sa kabaliwan ng digmaan, ay ibubulid tayo at susukatin ang tapang at pagmamahal natin para sa inang bayang minahal at inunang buwisan ng dugo at buhay ng mga naunang bayani sa tamang pagkakataon at tamang panahon ng kasaysayan. Mga kababayan, hindi po interes ng mamamayang Pilipinong pakikipagdigma sa China. Ang interes po natin ay makipag-usap sa mapayapang pamamaraan, maghanap ng solusyon sa ikabubuti ng lahat ng bansa na hindi lamang China ang may claim sa South China Sea. Hindi po yan territorial dispute. Yan ay maritime dispute. Hindi po sinasakop ng China ang direktang teritoryo ng bansa. Hindi rin po nila direktang sinasakop kaagad ang ating direktang mga mamamayan. Yan po ay pwedeng pag-usapan. Iba po yon sa kolonisasyon at imperialistang pananakop ng Hapones at Amerikano. Ibang usapin po yung labanan na yon. Kaya kami naninindigan kasama si Atty. Valera ng Hakbang ng Maisog USA at ng Pinoy's for Real Change in the America, si Dato Jake na tagapagsulong at tagapagtanggol ng katutubong karapatan at pamayanan at mga tribo na naninindigan sa kapayapaan at kaunlaran ng bansa. At ako po si Ka Eric sa Pilipinas Nating Mahal. Sama-sama po nating mahalin ang bansang Pilipinas sapagkat walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga mamamayang Pilipino. At hindi digmaan ang solusyon sa problema natin. Mabuting pamamahala na may puso at damdamin at isipan sa pagsunod sa batas at pagrespeto sa mga karapatan at kabutihan ng kanyang mamamayan. At you don't need to go to war to have good governance. You just need to listen and embrace the real interest of the Filipino people at hindi na mga alipore sa panunulsol sa kapangyarihang uhaw sa kayamanan at gahaman sa pundo ng bayan. Taong bayan po ang dapat nating paglingkuran, hindi ang dayuhang interes. Kasama po ninyo si Ka Eric, si Atty. Valera at si Dato Jake. At mayroon pong magaganap mamaya, Atty. Valera and Dato Jake, nagadaling ng mga maisog peace advocates at sa Pampanga po ito gaganapin at mamayang alas 3 po ito. Atty. Valera, Dato Jake, we also recognize kaninang umaga nagsimula din ang reconsecration and rededication of the worship places sa Prayer Mountain, sa Glory Mountain, sa Davao Cathedral, sa Sarangani, at iba pang lugar ng Kingdom of Jesus Christ. Tuloy-tuloy po ang prayer nila for reconsecration and rededication sapagkat po sinalaula, winasak ang mga property sa worship compound, sinira ang mga garden, nag-ihi pa, nag-iwan pa ng mga dumi at dinuraan, winasak, unspeakable desecration and highest degree of insult to religious and worship rights of a duly established religious organization ang naganap po dyan. At dapat magsalita tayo. Ang Angeles, Pampanga po mamaya, 3 o'clock po. Nandun na po ang mga kaibigan natin at mga tagapagsulong po ng demokrasya at kapayapaan at hindi diktadurang panunumbalik sa bansang Pilipinas. With Atty. Valera and Dato Jake, dito po araw-araw tayong magsama sa Pilipinas Nating Mahal. Again, sabay-sabay tayo. Tayo po ang titindig at magmamahal para sa Pilipinas Nating Mahal. Thank you, Dato Jake, and thank you, Atty. Valera. Thank you. Abusadong politiko na may hawak ng kapangyarihan na ginagamit laban sa mamamayan. Isang network